Sa oras na ito, nag-prompt ang system, misyon kumpleto. Gantimpala, 3 pagkakataon sa enlightenment. Nagpakita si Xiao Yun ng banayad ng ngiti kay Chu Jingxiao. Halika, tawagin mo akong lolo. Ang ekspresyon ni Chu Jingxiao ay mas hindi kanais-nais kaysa sa kumain ng tae. Orihinal na gusto niyang makita itong mapahiya, ngunit ngayon ang napapahiya ay siya mismo. Naghiyawan ang mga tao sa ibaba. Karapat-dapat si Xiao Yunan na maging Son of God. Bawat isa ay lubusang nakalimutan ang kanilang mukha kanina. Naghihintay silang lahat para maghiganti si Chu Jingxiao. Tiningnan ni Xiao Yun ang ekspresyon sa mukha niya na parang gusto niyang magbukas ng malaking galaw. Tumalon si Chu Jingxiao mula sa entablado, sa gulat na mata ng lahat, at tumakas sa pagkadismaya. Sa oras na ito, nakapasok na si Xiao Yun sa spiritual pavilion, at iniisip niya kung paano magpe-perform sunod. Kung agad niyang lalampasan ang extreme realm at papasok sa forbidden realm, makakaakit ba ito ng pagtataka ng lahat? Tutal, hanggat nagpapanggap siya, makakakuha siya ng enlightenment, kaya hindi niya maiwasang gawin ito. Ang maliit na batang babae na iyon, si Xiaoya, ay pumasok lamang at patuloy na nag-oo at nag-aa. Medyo nagulat din si Xiao Yun. Ang spiritual pavilion ay naglalaman ng espasyo ng lahat ng bagay. Ang mga constellations ay kumikinang sa itaas ng ulo. Lahat ng uri ng combat skills ay inilalabas sa mga bituin. Ang pinakamasama ay third rate. Ang pinakamagaling ay ang ultimate combat technique. Biglang, isang tunog ang umalingaw sa loob ng mga kamay. Ng lahat, ipinikit nilang lahat ang kanilang mga mata, hinawakan ang kanilang mga isip, at naghintay para sa spiritual cut upang pumili ng combat skills. Hindi alam ni Xiao Yun na ang kanyang strength test na 100,000 jin ay nakaakit ng isang grupo ng mga matatandang geezer upang manood ng kasiyahan. Maging ang kanyang master, si Dit Ian, at ang mga supreme elders ay nagpakita. Inisip ni Dit Ian na sa talent ni Xiao Yun, bibigyan siya ng spirit pavilion ng ilang super-duper combat skill. Pakiramdam din ni Dit Ian na tama lang iyon. Dahil nagawa niyang patunugan ang Chaos Bell ng 9 na beses, siguradong ilalagay siya ng Spirit Pavilion sa pinakamataas na antas. Nagbiro si Tianyi, hindi nga maabot ni Dit Ian ang Heavenly Realm sa buhay na ito at ang kanyang alagad. Kaya ano kung mayroon siyang ilang tagumpay? Tumawa si Dit Ian, haha, talunan ka lang sa ilalim ng aking kamay at ang iyong alagad ay talunan sa ilalim ng aking alagad. Dahil lang sa hindi ko kaya ay hindi nangangahulugang hindi kaya ng aking alagad. Biglang sumigaw ang mga Supreme Elders sa paligid nila, tigilan na ang pag-aaway. Tumingin kayo, ngunit mukhang nakakuha si Xiao Yun ng isang third-rate combat skill. Natigilan ang lahat. Ang prodigy na ito na nagpatunog ng Chaos Bell ng 9 na beses ay nakakuha ng pinakamababang ranggo na combat skill mula sa Spirit Pavilion. Namangha rin si Dit Ian. Paano naging third-rate combat skill? Ang aking alagad ay isang one-of-a-kind genius na nakaintindi ng 9 na antas ng Chaos Scripture sa isang araw at nagtulak sa kanyang body refinement sa sukdulan. Kinutya ni Tianyi, 9 na antas sa isang araw. Sinungaling ka, nakakatawa, isang third-rate combat skill. Malamang nananday ang batang ito para dayin ang Chaos Bell. Kasabay nito, blanko rin ang titig ni Xiao Yun sa Mountain Splitting Feast na nahulog sa kanyang kamay kasama ang third-rate combat skill tag. Binababa ba ako ng Spirit Pavilion? Mukhang iniisip nito na third-rate combat skills lang ang kaya kong i-cultivate. Maging si Xiaoya ay nakakuha ng first-rate combat skill. Ito ay masyadong nakakahiya. Ang mga tao sa ibaba ay pantay-pantay na nagulat. Ano, nakakuha si Xiao Yun ng isang third-rate combat skill. Ang kanyang extreme body refinement ay tiyak na ginawa ni Elder Dit Ian gamit ang bihirang at mahalagang kayamanan. Nang sandaling iyon, umalangaw ang isang system notification sa isipan ni Xiao Yun. Congratulations sa host sa muling pag-akit ng sorpresa, nakatanggap ng 3 pagkakataon para sa enlightenment. Napangiwi ang bibig ni Xiao Yun. Hindi siya pinaganda ng gantimpalang ito. Bahala na, kaya ano kung mayroon akong basurang system? Lilipad pa rin ako tulad ng dati. Mabilis na bumalik sa normal si Xiao Yun, nakatingin ng matalim sa Spirit Pavilion sa harap niya. Agad siyang sumabog. Spirit Pavilion, makinig ka. Ang talent ni Xiao Yun ay hindi para hulaan mo.
Ang aking tadhana ay kontrolado ko, hindi ng langit. Ang aking mga combat skills ay mabibilang lamang kung sasabihin ko. Bilasan mo at ilabas ang pinakamalakas na combat skills, at hayaan mo akong pumili mismo. Sumigaw si Xiao Yun sa langit. Bilasan mo at ilabas ang pinakamalakas na combat skills. Ako mismo ang pipiliin ko. Nagsimulang magtawanan ang grupo ng matatanda. Hindi pa rin kumbinsido ang batang ito, na normal lang. Inisip nila kung ano ang pipiliin ng Supreme Elder na nagbabantay sa Spirit Pavilion. Sa sandaling iyon, ang 10 pinaka-nakasisilaw na bituin sa Spirit Pavilion ay agad na nahulog sa harap ni Xiao Yun. Ang bawat isa ay may hawak na libro sa kanilang mga kamay. Talagang hinahayaan siya ng Spirit Pavilion na pumili ng sarili niyang combat skill, at lahat sila ay super level skills. Hindi napigilan ni Xiao Yun na tanungin ang Spirit Pavilion, bakit walang Supreme Combat Skills. Narinig ito ni Tian Yi at agad nang umisi. Nako, talagang hindi karapat-dapat ang master na ito. Hindi man lang alam ng batang ito kung ano ang ibig sabihin ng isang Supreme Combat Skill. Namula si Dit Ian at pinaalalahanan ang kanyang alagad. Ang tinatawag na Supreme Combat Skill ay isa na ikaw mismo ang gumagawa. Pagkatapos mong matutunan ang mga combat skills na ito, makakagawa ka pa ng mas malalakas na galaw. Iyan ang Supreme Combat Skill na sa iyo. Biglang natigilan si Xiao Yun. Nagpatuloy si Dit Ian, bilasan mo at pumili ka ng isang combat skill dito. Huwag kang maging masyadong sakam. Sapat na ang pumili ng isa. Kahit ang isang super genius ay kailangan ng ilang taon para ma-master ang isang super level combat skill. Nagpakita si Xiao Yun ng banayad ng ngiti. Heya, masyado mong minamaliit ang iyong alagad. Dahil doon, casual na kumuha si Xiao Yun ng ilang libro. Kung gayon, pipili ako ng 6 sa ngayon. Walang imak ang grupo ng mga matatandang immortal. Tiningnan nila si Xiao Yun na parang baliw. Ang paglilink ng 6 na super level combat skills ay nangangahulugang mananatili siya sa kanyang kasalukuyang cultivation realm ng daan-daang taon. Tumawa si Tian Yi at nanukso. Nabahaba ang utak ng batang ito. Kailangan mo siyang turuan ng higit pa sa hinaharap. Umupo si Xiao Yun nang magkakros ang binti, ngumingisi sa loob. Talaga bang akala nila na wala siyang silbi? Gusto lang niyang makaakit ng sorpresa ng lahat. Mula doon, makakakuha siya ng mga gantimpala sa system. Nang tingnan ni Xiao Yun ang system, mayroon siyang 6 na karagdagang enlightenment chances, na may kabuuang 24. Masyadong madali ang pagkuha ng mga ito. Ginamit ng system ang isang enlightenment para sa 9 Revolutions Overlord Feast. Sa itaas ng Spirit Pavilion, may sumigaw, ano ang ginagawa niya? Bakit siya pumikit? Maaari bang naghahanda siyang linangin ang combat skill dito mismo? Ang paglilink on the spot. Nagbibiro ka ba? Ang super level combat skill na iyan ay walang kapantay. Maging ang mga geniuses ay nangangailangan ng maraming taon. Sumang-ayon ang lahat kay Tian Yi. May problema talaga ang utak ng batang ito. Kinuyam ni Dit Ian ang kanyang mga kamaunang kinakabahan. Personal niyang nasaksihan ang pag-intindi ni Xiao Yun ng 9 na antas sa isang araw. Siya ay isang kakaiba, magaling na alagad. Huwag mo akong bigan. Pagkatapos pumasok ni Xiao Yun sa State of Enlightenment, ang 9 Revolutions Overlord Feast, na dati ay hindi maintindihan, ay parang elementary school essay na sa kanyang paningin. Mabilis niyang naintindihan ang 9 Revolutions Overlord Feast at agad na idinilat ang kanyang mga mata. 2 gininto ang sinag ang kumislap sa kanyang madilim na mga mata. Sumigaw ang isang tao sa ibaba. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Natutunan ba niya ang super level combat skill? Imposible iyan. Sa sandaling iyon, biglang iniunat ni Xiao Yun ang isang paa at isang nakakatakot na puwersa ang sumabog sa espasyo at ang hangin ay sumabog. Isang nakasisilaw na gininto ang kulay ang biglang lumitaw sa kanyang katawan, naglalabas ng isang malakas na aura. Ang grupo ng matatandang geezer, kasama sina Xiaoya at Dit Ian, ay muling nagulat. Ang Golden Light Body Refinement ang simbolo ng 9 Revolutions Overlord's Feast, pag-abot sa unang revolution. Naku po, ito ang kanyang talent. Masyadong nakakatakot ang kakayahang ito. Ngunit hindi lang doon huminto si Xiao Yun. Gusto niyang linangin ang perfect realm dito mismo. Dahil mayroon siyang enlightenment, hindi siya natatakot na mawala. Si Xiao Yun, sa gulat na mata ng lahat,
ay nilinang ang unang revolution ng Nine Revolutions Overlord's Fist. Sa ganitong kakayahan, ang ilang matatandang geezer ay medyo naniwala sa mga salita ni Ditya na kaya nga niyang maintindihan ang siyam na antas ng Chaos Scripture sa isang araw. Ngunit hindi huminto si Xiaoyun. Ginamit ng system ang enlightenment para sa Nine Revolutions Overlord Feast muli. Tiningnan siya ng lahat na parang halimaw. Hindi na makaupo ng payapa si Tianyi. Ano kaya iyan? Gusto niyang ipagpatuloy ang paglilink ng pangalawang revolution. Pagkatapos pumasok sa State of Enlightenment, nilinang ni Xiaoyun ang ikasyam na revolution ng Perfect Realm sa isang sandali lamang. Isang hindi kapanipaniwala na nakakatakot na kapangyarihan ang sumabog mula sa kanyang katawan at isang domineering aura ang lumaganap sa lahat ng direksyon. Ang mga matatandang immortal sa Spirit Pavilion ay muling nagpakita ng mga tingin ng pagkabigla. Nalinang niya ang Nine Revolutions Overlord's Feast sa Perfect Realm. Ito ay Diamond Jade Bones. Tunay nga siyang nakapasok sa Forbidden Realm. Isang matandang immortal ang nagsabi ng may emosyon, tunay na nakakatakot. Hindi ko lang alam kung ilang Forbidden Realms ang maabot niya sa huli. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Tianyi ay mas pangit pa kaysa sa kumain ng dumi ng aso. Pinagsisihan niya ito. Kung alam lang niya noon na magtatagumpay si Dityan, pupunta siya sa Chaos Grand Hall at aagawin ng batang ito bilang kanyang alagad muna. Pinunasan ni Dityan ang pawis sa kanyang noo, lihim na nagagalak. Ang ganitong uri ng fearless genius ay aktwal niyang alagad na nagpasaya sa kanya. Ang essence ni Xiaoyun ay nagbago, naging mas domineering. Nagtataka ako kung gaano na ako kalakas ngayon. Dapat akong pumunta sa Star Pavilion Stone Tablet upang subukan ito. Hey. At marahil ay makakakuha pa ako ng isa pang insight. Sa mansyon ni Dityan, nag-ihaw si Fuing ng isang dambuhalang spirit beast. Ang ginintoang, mamantika nitong balat ay naglalabas ng isang kaakit-akit na amoy. Nang makita si Xiaoyun at Lin Xiaoya na naglalaway sa tabi niya, hindi sila makapigil kumain kahit hindi sila gutom. Nakaramdam si Xiaoyun ng labis na gutom. Nang hindi nahintayin si Xiaoya na kumilos, nilamon niya ang buong spirit beast sa isang paghigop. Kinusot ni Xiaoyun ang kanyang busog na tiyan at tinanong ang kanyang master, bakit ang dami kong nakain? Ngumiti si Dityan at sinabi, dahil lumakas ang iyong katawan at nangangailangan ng mas maraming energy. Round. Mayroon ka na ngayong 200,000 unit ng lakas, maihahambing sa 20 elepante. Kaya, ang dami ng iyong kinakain ay katumbas ng kinakain ng 20 elepante. Hindi ba ako magiging matako? Tumawa si Dityan. Pagdating sa Dongfu Realm, maaaring mag-abstain sa pagkain, sumisipsip ng spiritual chi ng langit at lupa na sapat upang bigyan ng sustansya ang katawan. Hindi na kailangan ng pagkain at inumin. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Xiaoyun. Hindi mahirap para sa kanya ang Tianjing Realm. Nakaipon na siya ng napakaraming insights at agad na makalusot sa chi refining stage, papasok sa ikatlong realm kung gusto niya. Gayunpaman, gusto niyang maging katulad ng Chaos Great Emperor, na may first milyong gene ng lakas sa body refining realm. Kaya, muling kumonsulta si Xiaoyun kay Dityan. Bago ako nag-cultivate ng combat skill sa Star Pavilion at nakakuha ng karagdagang 100,000 gene ng lakas. Kung mag-cultivate pa ako ng 8 pang combat skills, magkakaroon ba ako ng 1,000,000 gene ng lakas? Kumuha si Dityan ng maliit na blackboard. Ang pag-asa lamang sa paglilink ng super combat skills ay hindi makapagbibigay sa iyo ng 1,000,000 gene. Ang mga super combat techniques ay maaari lamang sumailalim sa 3 transformations. Tiningnan ni Xiaoyun ang nakakatakot na drawing style. Kaya, ang paglilink ng combat skills ay makapagbibigay lamang sa akin ng maximum na 700,000 gene ng lakas. Paano ko dodobihin ang natitirang 300,000? Nanatiling tahimik si Dityan. Sandali, iyan ang limitasyon na kayang abutin ng isang mortal na katawan. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng 1,000,000 gene ng lakas ang Chaos Great Emperor ay dahil ang kanyang Chaos Body ang nagbigay sa kanya ng 300,000 nito. Nang marinig ito, natigilan si Xiaoyun. Master, wala na bang ibang paraan para patuloy kong madagdagan ang aking lakas? Hindi naman sa walang paraan. Kung magagawa mong punan ang iyong innate foundation ng maaga, posible ito. Ngunit ang mga bihirang natural treasures ay nangangailangan ng pakikipaglaban sa Dragon Nest.
Alagad, kung makakakuha ka ng 700,000 gene ng lakas sa loob ng isang taon, kung gayon maaari kang umasa sa iyong lakas upang kunin ang mga natural treasures na iyon. Ang Dragon Nest Battle ay nagbubukas lamang isang beses bawat 100 taon, at tanging ang mga body refining cultivators lamang ang maaaring makapasok dito. Ngunit dahil dito, ang mga natural treasures sa Dragon Nest ay hindi lubusang ninanakaw ng maraming cultivators. Tinakpan ni Xiaoyun ang kanyang bibig at nagtanong, Master, nasaan itong Dragon Nest Battle? Mukhang napakalakas nito, seryosong sinabi ni Dit Ian. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Balita na ang True Dragon Nest ay ang iniwan ng isang True Dragon bago umakyat libu-libong taon na ang nakalipas. Laging gusto ng mga cultivators na samantalahin ang mga sikreto sa loob ng True Dragon Nest. Ngunit dahil selyado ng True Dragon ang pagkakaroon nito, kahit ang mga cultivators na may malakas na lakas ay hindi makapasok. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.